Good morning, good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning po mga kalingap. Good morning po sa ating mga minamahal na subscribers, mga sponsors, at mga viewers. Sa umaga po ito mga kalingap, andito po ako kay Marian upang magpaalam na siguro ako mga kalingap. Pambihira to si Arjun mga kalingap. Napakalambing na bata ito. Natigil tayo ng saglit pero ito kasing vlog ko ngayon mga kalingap, hindi ko alam kung ito'y nakakalungkot o nakakatuwa dahil po mga kalingap, si Marian po ay nag-text po sa akin at ang isabi, tigilan na raw po sila sa pag-vlog. Andito po ako mga kalingap para magpaalam sa kanila at ipaalam na tigilan ko na ang pag-vlog sa kanila. Bilang hindi naman tayo mga bata pa mga kalingap para hindi tayo makaintindi doon sa pakiusap ni Marian na tigilan na sila i-vlog. Kaya nandirito ako dahil sa mahabang panahon napamahal na rin po sila sa akin mga kalingap. Pero masasabi ko, pilit ko man silang binabago, lalo na si Marian, parang bigo pa rin ako mga kalingap. So ito na siguro ang panahon na kailangan ko na magpaalam sa kanila at iwanan ko na po sila mga kalingap. Siguro pabalik-balikan ko na lang sila sa mga darating pang panahon. Pero sa ngayon mga kalingap, nasaktan ako doon sa sinabi ni Marian. Natigilan na raw po sila sa pag-vlog. At syempre, hindi naman po pwedeng si Marian lang ang pakikinggan ko. Kailangan ipaalam ko rin sa mga kapatid niya at nanay niya na tigilan ko na nga sila. Kaya ako nandirito ngayon sa umaga ito mga kalingap upang ipaalam sa kanila ang kahilingan ni Marian ay request granted. Titigilan na po natin ang pag-vlog sa kanila. Siguro humihingi na si Marian ng kanyang kalayaan. Siguro ayaw na ni Marian na pagsabihan siya at siguro gusto na niya magawa ang lahat ng kalukuhan na ginagawa niya sa buhay, mga kalingap. Kaya samahan niyo ako mga kalingap sa umagang ito sa akin po pakikipag-usap sa kanila para sa huling vlog ko po para sa kanila at pagpapaalam ng maayos dahil sa tagal ng panahon na tinutulungan sila ng kalingap, hindi naman po basta na aalis ka na lang bigla at iwanan mo na lang sila nang wala ka naman lang paalam. Samahan niyo ako at baka ito na o ito na nga siguro ang huli namin pagsasama nila Marian dahil hindi naman po tayo ipokrito na hindi tayo nakakaintindi dun sa text na tigilan na at ayaw na nila magpa-vlog. Ito po ay sinabi ni Marian sa text sa akin. So let's go mga kalingap. Sa mga taong akin pong patuloy na hinahangaan at atin pong patuloy na sinusundan ang kanilang mga yapak. Si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, ganoon din po si Kalingap Rap. Dahil kung wala po sila dito sa Kalingap, kung wala din po sila sa gawaing ito mga Kalingap, wala rin po kami dito ngayon sa inyong harapan na patuloy pong tumutulong sa ating mga kababayang kapos palad. Samahan niyo po ako mga Kalingap at maraming salamat muli. Unang-una sa ating Panginoon, salamat din po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rap. Marahil sukdulan na siguro ang ating pagtulong sa pamilyang ito. Marahil tama nga siguro si Marian na tigilan na natin sila at bigyan na natin ng kanilang kalayaan. At ngayon, nandirito ako. Muli, sasabihin ko sa inyo para ipaalam sa kanila na ito na siguro marahil ang huling pag-vlog ko
sa kanila. At siguro sa mga darating panahon, kung anong mangyayari sa kanila, hanggang panood na lang ako sa mga pangyayari magaganap sa buhay nila. Samahan niyo ako mga kalingap. Tara po, let's go. Parang alaman ang sila. Sino pa naman? Kaunti na lang. Yan. Opo. Musta? Kumusta ka na, Chloe? Ayos ka lang? Andirito ako ngayon. Dahil ito na marahil ang uling vlog ko sa inyo. Ano ba yan? Nagpasabi kasi si Marian sa akin na hindi na tayo magpa-vlog. So, bilang respeto kay Marian, titigilan ko na kayo. So, anong plano nyo? Okay ba sa inyo yun? Bira, naiyak na ako. Ate Marisa, dito tayo. Baka ito na yung huling vlog ko sa inyo dahil si Marian ayaw na kayo mag-vlog. So anong plano nyo ngayon? Wala naman ako magagawa para dahil ayaw na ni Marian mag-vlog. Anong plano nyo? Siya po ayaw talaga niya magpa-vlog ka. Pag ganun po, sabi ko, katulad po ni Chloe, hindi na siya makakapag-aral. Dahil po, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko liwalat sindagin sa bundok. Umayaw kasi si Marian. Hindi ko alam kung anong plano niya. Bakit itinigil niya itong vlog sa inyo. Baka siya nang bubuhay sa inyo. Wala din nga itong trabaho. Sabi ko nga po sa kanya, pag hindi na tayo magpa-vlog, kailangan ko po magtrabaho. Pero dahil po sapat. Kasi magkano lang po ang bilang katabang. Tapos sabi ko sa Chloe, hindi na siya makakapag-aral. Aywan ko si Darlene kung makapag-aral pa po. At sabi ko, kailangan ko sila iwan doon sa mundo. Hindi ko naman pwede sila iwan dito sa bahay at wala sa kanilang magbabantay. Tsaka wala po sa kanyang katulog. Kumbaga, wala na po talaga makatulong sa amin. Nirespeto ko ang sinasabi ni Marian na ayaw na niya magpa-vlog. Dahil siya man ang vlog dito. Si Chloe po, paano na daw po siya? Hindi na ba siya makapag-aral? Baka kaya siya ni Marian paaralin. Anak na nga po, hindi niya kaya. Yung kapatid pa kaya. So, anong gagawin natin? Dahil pinatitigil ni Marian yung pagbablog sa inyo. So, anong mga plano nyo sa sunod? Pagkatapos ng pag-vlog natin ito? Ikaw, anong plano mo?
Dahil anong plano mo pagkatapos ng vlog na ito dahil tayo ay titigil na? Ayaw na ni Marian na tumanggap ng tulong mula sa Kalingap. At gusto niyang maging masunod ang gusto niya. So ano plano mo, Chloe? Makapag-aaral ka ba? Hindi na? So, anong gagawin mo? Ano yung sabi na mamumundo ka na lang? Uuwi ka doon sa lugar nyo? Uuwi ka? Hindi ka na mag-aaral? Dahil wala ka na panggastos? Baka kaya ni Marian. Tanungin niyo si Marian kung kaya niya kayong gastusan at ibigay lahat ng pangangailangan niyo. Dahil ipinapatigil niya ang pag-vlog sa inyo. Mag-aaral ka pa? Hindi na? Naubos na yung laman ng tindahan niyo, Ate Marisa. Wala na po talaga. Ngayon na po, bayaran namin sa ilaw tubig po. So ano nang gagawin natin yan? 50 mil yung ating pinalaman dyan. Saan napunta yung 50 mil natin dyan? Pinamili ko pa kayo sa Divisoria. Pag baka sakali na matulungan ko kayo. Tindahan nyo, sayang. Ang dami ng pinalaman natin dyan. Saan napunta yung kinikita nyo? Ate Marisa. Hindi ko na alam kung saan napunta yung Nakakaawa kayo pagkatapos nito. Dahil si Marian na ang nagdesisyon sa buhay ninyo ngayon. Kailangan natin siyang ano bang dahilan at pinatigil niya ang pag-vlog sa inyo? kasi daw po, nababas na daw po siya at saka daw po ako. Hmm. Pero para naman po sa akin, hindi man po sa akin po sana okay lang po naman. Nagkasalo po siya parang ayaw na po niya talaga mag-vlog. Oh. Sabi ko man sa kanya, hindi ka maawa dito sa mga kapatid mo. Ako hindi ko na kayang masuportan talaga yan. Tapos bukod pa ako si Jared, kailangan kong iyan sa bundok. Dahil ako matrabaho. Kasi pag hindi man kami nagtrabaho, mayo kapag kakakanan, gutom kami dito. Wala na sa amin mabigay, wala na sa amin matulong. Hmm. Yung ano man nila, yung biyanan ko man, wala man din hanap buhay. Hmm. Pag-uuma lang po, ay sa isang taon, isang ano, hindi man nga kami binigyan ng kahit bigas, wala man. Paano, saan ba napunta ang kinita natin at wala mang nabalik sa inyo? Ang dami ng pinuhunan natin dyan. Dahil gusto ko hindi makaka-recover talaga kayo at ayaw kong makita kayo na nag-down. Dahil ayaw kong pag-usapan kayo ng mga kapitbahay nyo na babagsak yung negosyo nyo. So anong gagawin natin? Kinausap ka ba ni Marian na itigil na yung pag-vlog sa inyo? Hindi man po, siya lang po ang sabi. Siya lang nagdesisyon. Baka kaya ni Marian kayong buhayin. Sa tingin nyo, kaya niya kayong buhayin? Hindi po. Hindi.
Ano ba ang trabaho ni Marian? At naisipan niya. Wala po, mamamasukan daw sa bilang katulong, 5,000 po ang buwan. Sabi ko nga, sa halagang yun, kung trabaho niya, sarili lang niya. Tapos, Sabi, wala po, kanya pong hanap buhay. so, saan ka magpupunta, Ate Marisa? Ako po, para sa magtatrabaho po ako bilang katulong. Magkatulong ka na lang. So, Paano na itong anak mo? Maliit pa yan. iwan ko po kay, doon sa kapatid ko, saka kay Chloe po. Iiwan kay Chloe. Alaga. Opo. Tapos titigil na si Chloe sa pag-aaral. Opo. Paano ba yung desisyon niya? Ngayon naman po sana na magpigil siya sa pag-aaral niya. Kaso lang po, wala naman po ako nang magagawa. Hindi man po ako pwedeng mag-iswila siya. Tapos dito lang po kami. Ano po ang mangyayari sa amin? Wala man hanggang kung hindi man po ako magtrabaho. Wala man po ang kakainin na. Wala na nga kayong makakain. Kunti na nga lang ang kinikita nyo. Dadalhan pa kayo ng barkada dito. Ano nang mangyari sa buhay nyo? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil bilang vlogger nyo lang ako din ay sumusunod lang din doon sa pakiusap. Lalo na medyo nasaktan din ako doon sa sinabi ni Maria na itigil ng pag-vlog sa inyo. Sino ba naman ako? Pwede ako magkaproblema. Dahil nga unang-una minor si Marian, minor si Chloe. With consent naman sa iyo. Pero siyempre, ang main vlogs natin dito ay si Marian ang nakapangalan. Kaya wala akong magagawa kundi sundin yung kagustuhan niya na itigil ng pag-vlog sa inyo. Kaya nga po siya nag-chat gari ka. Sabi ko sa kanya, hindi ka na muna tuloy mag-aral, mag-uwi naman ka sa mundo at paano na yan. Siyempre wala na sa atin matulong. Siyempre kailangan na natin mag-anak buhay. Sabi niya, paano mangyay ako mama? Sabi ko, hindi ko alam kung ano gagawin. Si Darlene, ano mangyari kay Darlene? Wala din. Tigil din. Tigil din sa pag-aaral. Pambihirang desisyon niya ni Maria. Desisyon niya para sa sarili niya, lahat kayo apektado. Sana magtrabaho si Marian. At ipakita niya sa inyo na kaya kayong niyang buhayin. Dahil ura-urada man siyang nagdesisyon ay tigil ang pag-vlog sa inyo. Ayan, yung anak mo. Anong gagawin? Ipampon mo na yan. Ipampon na yan. Dahil wala nang mag-alaga, wala nang pagkain. Ikaw, anong plano mo ngayon? Ano plano mo sa buhay mo gayong wala na ikaw makukuha ang tulong mula sa kalingap? Anong plano mo? Salita ka. Ano mga susunod mong gagawin pagkatapos ng huling vlog natin ito? Titigil ka na pag-aaral mo. Anong gagawin mo sa bundok? Mag-asawa? Ha? Anong gagawin mo? Nagustuhan mo ba ang desisyon ni Marian? So anong plano natin at anong nakain ni Marian at pinatigil ang pag-vlog sa inyo? Ha? Sige. Ano yung mga sinabi mo sa akin sa text? Ha? Nag-text ka sa akin kaya ako nagpunta rito. Anong sabi mo?
Kapag hindi ka na, wala nang tutulong sa inyo, mapasaan ka. Ha? Mapasaan ka pag wala nang tutulong sa inyo. Mamundo ka na. Ano gagawin mo sa bundok? Maalaga ang bata. Mag-alaga ng bata. Kasi, matrabaho si mama mo. Hindi ka na makapag-aral. Tama ba desisyon ni Marian? Mali, tama. Mali. Ang desisyon niya ay para sa kanyang pansarili na lamang. Hindi na niya kayo iniisip. Ano magagawa sa atin? Ano bang inayawan ni Marian? Ha? O Marian, ay ka rito. Kaya mo ba itong pakainin sila? Ha? Marian, kaya nyo bang pakainin itong mga kapatid mo at magulang mo? Ayaw mo na magpa-vlog? Ako, wala naman ako magagawa kundi sundin yung sinasabi mo. Ano, Marian? Ninakaw niyo pa yung tinda niyo. Ubos paninda niyo. Ninakaw ni Marian. Barkada niya. Dukate. So anong plano natin itong gagawin? Wala nang tayong tulong. Ang inyong hagdan ay tigil na. Ayaw na ipagawa ng sponsor. Sa sobrang dismaya kay Marian. Dahil kinuha yung mga laman ng paninda nyo, yung pera nyo sa kaha. Nauubusan kayong sponsor. Lalo na si Ma'am Helen dyan, titigil na rin yun sa pagbigay sa inyo. Dahil sa kalukuhan ni Marian. Dapat si Marian dito siya mangunguna. Hindi yung siya mangunguna sa kalukuhan. Siya dapat ang tatayong ama at ina sa inyo ama. Dahil siya ang panganay. Hindi yung bigla na lang magaganito. Magdesisyon na ipatigil. Yung tindahan nyo, wala nang laman, oh. Ano pang buhay mo yun? Yung 50 mil natin pinalaman niya, naubos nyo nga. Ay, lalo na kung wala na kayong tulong. Ano nang gagawin nyo? Halika dito, Marian. Uy, ano? Magpaliwanag ka. Bakit ipinatigil mo ang pag-vlog mo sa inyong mga kapatid mo? Dito ka. Huwag mo ugayin yan, tulog naman yan. Dali. Buntis ka ba? Buntis ba yan? Ha? Bakit nakahiga sa malamig? Mahilig mahiga sa malamig ang buntis. Ano nang mangyari sa'yo, Utoy? Wala nang tulong ikaw, Utoy. Wala nang tutulong sa iyo. Dahil pinatigil na ni Marian ang pag-vlog sa inyo. Ano? Magsalita ka. Huwag nang titingin-tingin dyan. Tama man kaya ikaw sa desisyon mo. Na itigil ang pag-vlog sa inyo. Dito. Kung makikita ka ng mga viewers dyan na nakahilata ka dyan. Dito Rumble! Tumayo ka dyan. Ayan po si Marian, oh. Nagbingi-bingihan na lang doon sa desisyon niya para sa mga kapatid niya at ina niya. Mga kalingap. Wala naman ako magagawa kundi sundin ang kagustuhan niya. Ito, magpaliwanag ka. Dali.
Bakit kailangan itigil yung pag-vlog sa inyo? Dali na. Bakit, alam mo ba kung bakit maraming galit sa'yo? Dahil napakatigas ng ulo mo. Gusto mo nang wala kang baser, magpakabuti ka sana. Ilang bisis na kitang pinatawad. Ilang bisis na kitang pinagbigyan sa gusto mo. Ilang bisis kung sinabi na bawal ang barkada dito sa bahay nyo. Dahil iniisip ko palagi yung kita nyo. Kulang pa sa inyo. Nanakawin pa ng barkada mo yung kita nyo. Ano nang mangyari ito? Dito ka, dito. Ay, dito. Dali. Ipagtanggol mo mga barkada mo. Maganda yan. Ipagtanggol mo mga barkada mo. Kung hindi totoo yan, bakit walang laman ang tindahan nyo? Dali ka rito. Tayo na dyan. Huwag ka nakailata dyan. Dito. Oh. Tigil na ang pag-vlog sa inyo. Wala na ikaw tulong makukuha mula sa akin. Okay na sa'yo? Ha? Oh. Sabi ni Marian, itigil na ang pag-vlog sa inyo. So, anong gagawin mo ngayon? Ha? Hindi ka na mag-aral? Ha? Dahil itigil na ang pag-vlog sa inyo. Nakikiusap si Marian. Ha? Ate mo. Pinatitigil na niya ang pag-vlog sa inyo. So, ano ang plano mo? Ha? Nandito ako, huling dalaw ko na to sa inyo. Hindi nyo na ako makikita pagkatapos ito. At wala na akong pera ibibigay sa inyo. Sisihin mo ate mo. Masaya ka na? Masaya ka ba pagkatapos nito? Darlene? Dahil titigilan ko na ang pag-vlog sa inyo sa kagustuhan ni Marian. Wala na kayong makukuha tulong mula sa kalingap. Wala nang dadalaw sa inyo. Kausapin nyo atin nyo. Ha? Kausapin nyo atin nyo. Baka sakaling magbago pa ang isip ni Dr. Love at tutulungan pa kayo. Pero hanggat ang atin nyo nagbigay ng utos sa akin na itigil ang pag-vlog sa inyo, ititigil ko na ito. Hindi ka na mag-aaral. Balik ka sa pamumulot ng basura. Di ba? Madiskarte ka naman. Namumulot ng basura, di ba? Darlene? Yun ang gusto ni Marian. Tingnan nyo mga itsura nyo noong araw at ngayon. Tingnan nyo mga itsura nyo noong araw at ngayon. Noong araw, halos hindi kayo makadamit na maayos. Nung binablog kayo ng kalingap, gumanda-gandang konti ang buhay nyo. Naiyak ako sa inyo. Naiyak ako dahil marami pa akong tulong na gagawin dapat sa inyo pero natitigil dahil pinapatigil ni Marian. Nawala na kayo ng sponsor, yung hagdan nyo ayaw nang ipagawa ng sponsor dahil sa galit kay Marian. Si mama nyo nababas dahil sa sobrang protekta kay Marian. Hindi mababas ang mama nyo kung hindi dahil kay Marian. Walang baser dapat ang nanay nyo dahil ang sinasabi ng mga viewers, konsentidor ang inyong ina.
Kaya nga po yung, kunyari, ako, kaya din ako nagbabasa. Kasi, kahit ano po talaga yan. Kumbaga po kung kailangan ko kung ano yun. Kumbaga po kailangan ko talaga po siyang protektahan dahil po sa mga pagkakamali niyo. Pero minsan nga po, sobra-sobra na po siya. Pero halos po, palagi kami kayo nag-aaway. Walang araw na hindi kami nag-aaway niyan sa loob ng bahay. Kahit anong pa mga anak ko. Grabe, nag-aaway kami niyan. Halos nga po ay wala na akong magawa sa kanya. Puro lang siya layas. Tapos sabi ko nga sa kanya, sige, kung hindi ka magpa-vlog, ikaw ang magtrabaho. Kaya mo kaya buhayin ang anak mo. Anak mo nga, hindi mo kaya bilhan ng gatas. Lalo na pa ngayon pag wala na sa atin magtulong kasi po ang Kalingap maraming naitulong na sa atin saka talagang malaking tulong sa atin ay kaso lang pag ganyan po na hindi na siya mapablog sabi ko sa kanya siguro paano na yan anak mo, sabi ko nga sa kanya siya mag-alaga ng mga bata para ako na lang magtatrabaho, ayaw man po niya mag-alaga ng mga bata. Anong gusto niya? Anong gusto niya kung ayaw niya mag-alaga ng mga bata? Kaya talagang ang tigas po ng ulo niya, sobra-sobra talaga po. Hindi ko, kung baga yung mga viewers po, mga manonood, alam ko po talaga na yung mga sinasabi nilang iba, talaga pong totoo. Na yung talagang matigas po talaga. Oo. Ang maluwal sa iyong Oo, puso. tanggap ko po Dahil yung mga... sa pagprotekta mo kay Maria. Yung bagang nababas po ako, nababas ako, sobra-sobra na po yung mga sinasabi nila sa akin. Pero po, hindi naman ako naging mukhang pera. Hindi mo ba ako totally ko sa inyo na hinap nila kung sa mabagamot na binibigay nyo. Pero tanggap ko po yun na yung anak ko talaga sobrang, kumbaga sabi doon sa comment ay grabe daw ang anak ko. Maski pa paano ba na baliktadin ko man ang mundo, napakasama man po niya, anak ko pa din po siya. Kumbaga kailangan ko po siyang itama kung nararapat mo, kailangan ko po siyang itama dahil po ang mama niya. Pero hindi ko ba minsan kaya na itong sobra po ang kamali niya talaga. Kahit nga po akong bagurang niya. Grabe po na yung ginagawa niya po na hindi niya tama lang ginagawa niya. Tuloy-tuloy ko pa din siya na sinasabihan. Kaya po ang mga viewers mo, naintindihan ko ba sila na ako daw kung hindi na pagurang. Siyempre, anak ko po yun, maski baliktadin ko ba ng mundo, anak ko man, gaano kasama niya, gaano kasama po ng anak natin pa din po yan. Tama. Kaya po. Tinatanggap mo ang mga masasakit na salita. Opo. Nakikita mo yung huling vlog natin, wala ka na mabasang mabuti para sa'yo, kundi puro kasamaan na lang talaga. Grabe po, kumabas ay isa-isa. Pero po hindi na ako nagbasa. Hindi na po ako nag-intindi ng iba yung mga masasakit na pong mga salita na hindi na po ako nabasa. Masasaktan pa din pa ako patuloy-tuloy. Pero ang sinasabi ko na lang sa sarili ko kahit anong mangyari, napakasama man ng anak ko. Anak ko pa din yan eh. Kaya sasabihin nila kung sintidir daw ako, ganon-ganon. Siguro po masasabi nila ito mga araw po kasi wala silang anak na kasing tigas ni Marian. Kaya po nasasabi nila po yun. Paano ba natin palambutin ang ulo ni Marian? Hindi ko nga po alam po anong mangyari sa kanya eh. Kung hindi nga po dahil dyan sa anak niya, kung siya lang talaga po, papabayaan ko na siya eh. Kaso lang dyan po sa anak niya, ano kinabukasan ng anak niya? Pag hindi ko man po siya tulungan din, yan sa anak niya, wala lang po, kahit anak niya, patiwara ang buhay. Sabi ko, kung siya ang patiwara na ang buhay, yung mga kapatid niya o anak niya, huwag niyang idamay at siguro may balang araw, may mararating pa din yan mga kapatid niya. So, nababas ka na. Kulang na lang. Tunugin ka ng mga comments sa mga viewers. Grabe po talaga. Naintindihan ko man po sila, Dahil pero sa protekta mo kay Marian. siya nga po. Halos grabe po ang ginawa na ni Maria, tapos ganun pa din, patawad pa din ako ng patawad. Kaya ganun po. Nag-usap kayo tungkol doon sa pagtigil niya ipa-vlog kayo? Hindi po.
Siya lang po ang nagsabi. Na ang sabi niya. Sabi niya, ay, hindi na ako mapablog. Bahala ka mo, magpablog ka mo. Sabi ko, nababas, dakol ka ko ang mga basa kata dahil din sa imo. Sabi ka ko ang mga ginagawa mo, kaya sobra-sobra ng ginagawa mo. Kaya, tapos sabi ko, ay paano, pag hindi na tayo pinulungan, sabi ko, wala mo sa atin ibang matulong, pamilya ko, wala man din. Pamilya ni Papa mo, wala man. Butihan ka ko kung nandito si Papa yata. Kahit hindi kami tutulungan, maski paano po, may makakain kami. At may maghahanap buhay. Ang inaano ko po, nakakaawa, yung mga kapatid niya, tulad ni Chloe, ni Darlene, hindi sila makakapag-aral. Tapos ito si Daryl, hindi pa nga binyag. Kumbaga, yung mga kinabukasan nila, yun ang kawawa. Yun ang kawawa dito. Unang-una, wala na kayong sponsor. Dahil ipinatigil na ni Manay Liz yung pagpagawa dyan sa hagdan nyo. So, anong gagawin natin dyan? Di wala tayong gagawa. Wala man mo ako magagawa sa kanila. Kung ayaw na nila magtulong, wala naman pa ako magagawa. Bakit kailangang itigil yung pag-vlog sa inyo? Uy! Bakit pinatitigil mo? Anong kasalanan ng mga kapatid mo, ina mo, at pinatigil mo ang pag-vlog mo? Anong dahilan? Salita ka. Walang dahilan. Dahil ayaw mo nang magdala ka ng lalaki dito? Gusto mo magdala ka ng lalaki dito? Ha? At dadalhin mo yung mga durgusto mo mga kaibigan dito? No? Ganun ba ang plano mo? Kaya mo ipinatitigil ang pagbablog? Marap ka. Ito ka, harap. Harap. Huwag ka tatalikod. Tinatalikuran mo ako. Bakit kailangang itigil? Anong kasalanan nila sa'yo? Anong kasalanan nila? Ito, harap ka. Magpaliwanag ka. Nahiya. Nahiya. Ipinatitigil mo yung tulong para sa inyo eh. Ba't ka nahiya? Harapin mo ako. Harapin mo ako. Bakit ipinatigil mo? Nahiya. Marunong ka palang mahiya, Marian. Yung tindahan nyo, tingnan mo. 50 mil lang naman ang natira dito, 10,000 na lang. Tapos ang lakas ng loob mo. Magtatrabaho ka. Eh, anak mo, hindi mo nga maalagaan. Ha? So, anong plano nyo ngayon? Tigil na ang vlog sa inyo. Ikaw, anong plano mo? Ha? Hindi mo alam. Ba't hinihila mo yung buhok mo? Anong gagawin natin? Dahil gusto ni Marian, itigil na yung vlog. Nag-usap ba kayo? Na sinasabi niya itigil ng pag-vlog sa inyo? Nag-usap ba? Sinabi ba niya sa inyo? Ha? Sinabi ba ni Marian na itigil na? Ibig sabihin, siya lang nagdesisyon. E, paano kayo ngayon? O, Darlene, dito ka, Darlene. Darlene. Tigil na vlog mo, patingin-tingin ka lang dyan. Para kang ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo kung bakit pinatigil mo na.
Ilan cellphone mo? Dala-dalawa pa cellphone mo. Ilan cellphone niya? Isa na lang. Oh, saan isa? Nasa sa cellphone mo, Marian, yung binigay ng sponsor? Ayan yung nandyan. Yung isa, nasaan na yung isa? Dahil wala naman talaga, sira naman yun. Bumili ng sira, tinapon na lang doon sa ilog. Ay, Darlene. Yeah. Dali. Kausapin mo ate mo, bakit itigil ang pag-vlog sa inyo? Ha? Anong gagawin mo ngayon? Mamumulot ka basura? Balik ka sa creek. Balik ka sa parot, mamumulot ng basura, ano? Yan. So, paano ngayon? Ititigilan natin ang pa-vlog, pero kahit ito huli na natin vlog, bibigyan ko pa rin kayo tulong. Ha? Bigay mo. Kahit hindi na po. Anong hindi na? Kahit hindi mo na po bigyan. Bakit hindi nabigyan? So, ayaw na tumanggap ng mama mo, Marian. Ayaw na tumanggap ng tulong mula sa Kalingap. Nahiya na siya sa kawalanghiyaan mo. So, ito ay huling vlog ko sa inyo. At bibigyan ko kayo ng huling allowance. Sana magagamit niyo sa tama itong pera na ito, Team Risa. At sana makatulong sa inyo marami ito. At sana maalagaan nyo ang bahay na ito na bigay sa inyo ng Team Kalingap. At sana makabawi kayo doon sa tindahan nyo. Nabigay din sa inyo ng Team Kalingap, mga sponsor. Ito ang huling tulong ko sa inyo. Magpaalam ko, masakit din para sa akin dahil matagal na rin pinagsamahan natin eh. Masakit din para sa akin pero no choice ako kundi sundin ang kagustuhan ni Marian. O Ate Marisa, huling tulong ko para sa inyo. Tanggapin mo na. Wala na itong pera ko, mga Kalingap. Wala nang silbi, ayaw na tanggapin. Bakit ayaw mo tanggapin ang pera, Ate Marisa? Kasi po, para po may lang masabi. Tsaka, siguro po, kaya man na kami ni Marian alagaan. Oh. Kasi siya din po ang nagsabi na hindi siya makapablog. Di, siguro po, kaya kaming suportahan niya. Kaya niyo kayong suportahan ni Marian. Ano ba ang trabaho na alam ni Marian? Aywan ko po. Katulong. Siguro, pag nangatulong na kayong dalawa, meron kayo 10,000. Buhay na kayo. Tapos, mga tulong na rin si Chloe. May 5,000 din uli. May 15,000 kayo buwan-buwan. Di buhay na kayo. Marian, ano? Oh. Oo nga, mabuhay kami. Pero ang mga kinabukasan ng mga kapatid niya, lalo na hindi makapag-aral, wala na. Hanggang buhay na lang po kami bilang katulong. Oh. Ayan ang gusto ni Marian eh. Masaya siya, mga ngatulong. Masaya siya. No? Oy, babaeng puhang-puhang. Masaya ka, mga tulong. Ang ganda ng buhay na binigay sa iyo ng Kalingap. Sinisira mo lang sa sarili mong kagustuhan. Ha? Puhang-puhang ka talaga. O sige, ito na. Team Risa, magagamit ito. O, tanggapin nyo. Tanggapin nyo po ito. At ang lahat na sinasabi ko ay prank lang. Oh, prank lang.
Prank lang. Hindi ko kayo titigilan. Hindi po kasi pag hindi mo na po kami. Wala talaga po. Wala po kami choice. Yung babaga wala talaga kami choice. Lalo na po ako. Na single parents na po ay, kumbaga po talagang wala akong kakayahan na buhayin sila. Kundi talagang tulong lang ni Kalinga po. Maraming tulong po talaga ang Kalinga. Lalo na po si Chloe lang kung hindi po makakapag-aral. Grabe. Nakakapanghinayang mga kumbaga sobrang. Lalo na po kumbaga yung pag-aaral na lang po ang tanging kayamanan ng mga anak ko para yun na lang po ang maging pag siya po nakapag-aral di may ano na po siya may makakapagtrabaho po siya na kahit yung maayos-ayos lang pong Kabayad ko, oh. Tanggapin mo. Prank lang ang sinasabi ko. Sinusubok ko lang kayo kung hanggang saan talaga kaya nyo. Ha? Pero yung puhang-puhang na yan, pag hindi pa nagbago yan, teka dito, puhang-puhang. Dito. Louie, dito ka. Nag-prank lang ako. Babalikan ko pa kayo. Tutulungan ko pa rin kayo. Dahil mamamatay talaga kayo pag hindi na kayo natulungan ng Kalingap. Sigurado ako dyan. Sigurado ako dyan. Dahil wala namang naghahanap buhay para sa inyo. Ha? Huwag padalos-dalos ng desisyon kung hindi naman natin kaya. Dapat pinag-isipan natin na makasampung bisis kung kaya ba na talaga natin buhayin ang ating sarili bago tayo magdesisyon na tigil ang pag-vlog. Ano? Dapat isipin din natin yung pamilya natin, Marian. Dapat isipin mo rin. Ha? Wala kang baser kung hindi ka naging pasaway. Ha? Wala kang baser. Ang nanay mo ang siya tumanggap lahat ng sumalo, lahat ng kawalangian mo, Marian. Tandaan mo yan. Siya lahat ang sumalo. Bugbog sarado siya sa mga baser. Dahil sa pagprotekta niya sa ang iyo. magulang po kayang tiisin ang lahat Oo. para sa mga anak. Oo. Oh, Ate Marisa. Prank lang po ito. Pinaprank ko lang po. At tinaalam ko hanggang saan talaga tatag na inyong damdamin dito sa binabalak ni Maria sa pagpatigil sa inyo. Wala po talaga. Pag hindi na po kami mag-vlog, talagang yung kahit po pag-aral ng mga anak, kapatid niya, buti po kung si Daryl, siyempre po, naawa din ako ay Daryl kasi po maliit pa, kumbaga, kailangan kong iwan dahil sa kanila po magtatrabaho ako. Iniisip ko nga siya, pag kunyari gabi na, kung iiwan ko siya, makatulog kaya ako siya kung wala ako. Tapos si RK Saria, mapapabayaan na din. Kasi iba din po ang alaga ng magulang kaysa sa mga kapatid lang po, tiyahin po. Kaya, dahil po sa sobrang din katagasan ng ulo ni Marian, pasensya na po ang mga viewers kasi po, grabe po talaga ang tigas ng ulo niya. Gaano ko man sa kanya pong pagsabi, parang wala man tinag... Pakiusap ko, bawal barkada dito tumugtog sa bahay nyo. Bawal lalaki dito sa bahay nyo. Kunti na nga lang ang palaman ng inyong tindahan, lalamunin pa ng mga barkada ni Marian. Ano pang matitira para sa inyo? Ha? Kung wala na mag-sponsor sa inyo, okay lang. Wala tayong magagawa doon. Ha? At kung mayroong mag-sponsor na darating, salamat. Pero pakiusap ko lang, huwag mong pagtakpan si Marian. Kapag nagdala dito ng barkada at lalaki, pigilan nyo, palayasin nyo. Ha? Opo. Huwag nyo pabayaan mapasok ang lalaki dito sa inyo o kaya barkada. Ha? Kaya, sabi ko nga po sa kanya, kasi kung gusto niya, kaysa nagalayos po siya, magtrabaho na lang po talaga siya. Magtrabaho ka na lang, Marian. Pag nandito siya, ganyan, nung napuho ang tindahan namin. Oo, talaga. Wala na, oh.
Wala po talaga. Oo. Yung mga barkada mo, Marian, puro durugista. Kita eh. Paano hindi ko masasabing durugista ay gawa, parang kumakain ng hindi mo alam kung anong nangyayari sa mga uso, hindi mapigil sa kang muya. Sana hindi ka gumagaya sa mga barkada mo, pero malamang sa malamang dahil galing ako dyan, alam ko na yan, galawan na yan. Wala kayong pwedeng ipagtatago sa akin. Salamat. Uwi na ako, si Marisa. Salamat po marami sa inyo. Maraming salamat po sa iyo po, Dr. Lab. Kay Kuya Bal at kay Kuya Rab at Kalingap Rab, doon kayo magpasalamat ng marami. Dahil kami ay membro ng Kalingap, habang buhay kami maglingap sa inyo hanggat sa kaya pa namin. Salamat. Magsalamat ka sa kanila, Kuya Bal. Sa mga sponsor nyo. Salamat po. Kuya Bal, kay Ate Edmund po, kay Kuya Rab po. Maraming salamat po sa mga tulong niyo. Saka sa iyo po, Dr. Lab, sa mga viewers po, pasensya na din po kamo dahil po maski balik ka din po amo. Oo po nga, kumisan po talaga tinatakpan ko siya. Gusto ko nga ni po siya magbago sa sarili niyang matuwid po kung ano man ang mga pagkakamali niya. Pero po para sa akin, parang hindi ko po kaya siyang ituwid na ako ang magtutuwid sa kanya. Parang hindi ko, kung pwede lang nga, sukuhan ko na siya eh. Dahil po nagsusuko din po ako sa ugali niya din po. Sa mga sponsor namin po, pasensya din po ay wala naman ba akong magagawa kung hindi na po ninyo kami matulog. Sige. Salamat ng marami. Tuloy ang pag-aaral, Chloe, ha? Dito ka. Tuloy ang pag-aaral, ha? Ha? Ayusin mo pag-aaral mo. Hindi kayo iiwanan ni Dr. Lab. Wala namang sinabi ang Kalingap na iiwanan namin ang mga nililingap namin sa oras ng ganitong pagkasitwasyon. Maasa tayo na ang pagiging matigas ang ulo ni Marian at yung kawalanghiyaan niya, mabawas-bawasan man lang sana. Yun na lang ating inaasahan dito. At sana, babaeng puwang-puwang, Hoy, baka sana magbago ka na. Huwag mong nakawin yung tindahan nyo. Huwag ka mong dala ng barkada dito. Bawal yan. Text nyo sagad sa akin kung may barkada, kaya ako magpalayas. Huwag mong pagtakpan si Marisa. Tumbong nyo agad. May mga silpo naman kayo. Sige, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa mga viewers, mga subscribers. Salamat po ng marami sa inyo. Sa mga sponsor po, hindi ko na po kayo sabihin kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa magkapatawaran at habaan pa natin ang pasensya para sa pamilya na ito, na sana ipagdasal natin isang araw si Marian ay tumino na at panindigan na ang pagiging kapatid niya at panganay niya dito sa mga kapatid niya. Sige, thank you so much sa inyo. Maraming salamat po. Shout out po sa mga lahat na nakapalibot kay Kuya Bal. Batang Hamog, shout out sa iyo. Kalingap Gilbert, Kuya Kins, Maramara 77, Baril Paas, Indiral Gold, Jeep Elivio at Itla Bonita. Ganoon din po si Anko Tik Channel at Big Ali Official. Ganoon din po si Ma'am Erica Alpon Vlog, support natin. Manelis, thank you so much. Erica Alpon Vlogs, wag nating skip ang kanyang mga videos. Suportahan natin sila. Lalo si Ma'am Erica Alpon. Si Pulobing Milyonaryo na aking item po, support natin. Si Birador, thank you so much po. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal niyo po kay Kuya Bal Santos Matubang at Ina Vlog, yun din po kay Kalingap Rab. Jesus loves you. Bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye.